Balita na po si Mima, sa nangyari kay Mima sa lahat po ng halos mga mainstream media, sa ABS-CBN, sa TV Patrol, sa GMA, ah, ah, eto Bilyonaryo, News Channel, kahapon sa News 5 lumabas na rin siya. Ngayon, ito po yung balita na hawak na daw po ng mga otoridad yung CCTV. Ito po, pakinggan natin Muok ng Special Task Force ng PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa rin tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Ayun. Ewan ko, parang mali yung ano ng itong balita ng bilyonaryo. Parang mali kasi yung ano, yung sa bilyonaryo hindi naman pinasok yung bahay. Doon lang po sa labas ang sabi nga doon sa yung mga ano yung mga talagang nakakita. Ang kwento nga ay pumarada daw yung sasakyan, tapos kumbaga hindi naman yung mga nakakita kumbaga yung talagang nangyari daw po, kasi hindi, wala naman nakakita na yung sa mismong krimen, pero meron pong mga nakapagsabi na pumarada yung sasakyan, tapos doon na po doon na inupakan si Mima, tapos bumaba siya, nagtatakbo. Kasi ang sabi, si Mima daw po ang driver. Yung jowa niya, bubuksan yung gate. Wala kasing makakapagpaliwanag pa nito kung di yung kanyang jowa, kung ano talaga ang tunay na nangyari. Oy, Birador Pikwa, hello. Shoutout sa'yo. Tropa pips natin yan, si Birador Pikwa. Shoutout kay Ate Mabel Kinjo at Dolly Babes, nandyan din. Hello po, hello po. Ngayon, ito pong dalawa kasi yung naiisip ko. Pwedeng bumaba yung jowa niya, bubuksan yung gate, or na yung sasakyan, nakapasok na yung sasakyan, saka sila inupakan. Pwedeng ganun ang nangyari. So, yung jowa niya ang makakapagpaliwanag niyan. Ngayon, itong mismong pangyayari na ito, kung si Mima yung driver, siguro nataranta siya kaya siya bumaba. Pero kung ano yun, pwede niya yung paandarin ulit yung sasakyan di ba? Paandarin niya o iatras niya, tapos saka siya patakbuhin niya. Iwanan niya muna yung boyfriend niya kasi ayon nga po dito sa isa pa nating balita na ipe-play, si Mima daw po talaga ang target. Yun po ang sabi.
Yun daw pong si Mima daw po talaga ang target. At ayon nga po dun sa isa pa nating napanood na balita, sabi nga inubos daw yung isang magazine, parang ganun po yung Ngayon, punta muna tayo dito sa ABS-CBN. Patay naman sa pamamaril ng riding in tandem ang babaeng vlogger habang sugatan ang kanyang live-in partner sa Caloocan City nitong Biyernes. Sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw nang marinig ng isang kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171. Isinugod ang mga sugatang biktima sa ospital. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na sina Alicia Lipata, 24 na taong gulang at mas kilala sa kanyang social media account name na Mima Alicia. Nasa 2 hanggang 3 buwan pa lamang umanong nakatira ang mga biktima sa subdivision. Wala ring nakuhang CCTV footage sa barangay ang mga otoridad na maaari sanang makatulong sa investigasyon. Patuloy namang sinisikap ng pulisya na matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaril. Ang pagkakaalam ko po, kararating lang nung biktima at ang sabi nila dito sa gate is nakasunod ang dalawang nakamotor. 3 grupo na ng mga kapulisan dito nagpa-review ng CCTV namin. Pero wala talaga silang nakita. Kaya tinatry naman ng mga kapulisan natin na pumunta pa sa ibang barangay. Samantala, bumuuna ng Special Investigation Task Group MIMA ang Northern Police District na tututok sa malalimang investigasyon sa insidente. Nanawagan din ang NPD sa sinumang may impormasyon sa mga suspect na makipagtulungan sa pulisya. Ayan. Hindi natin pinapakita kasi may may copyright po ang itong TV Patrol, pero yun po yung naging nga natin napakinggan natin dito. Sa kasi sa News 5 accurate yung balita kasi nandoon mismo yung si Gary De Leon, pero okay lang din naman dito sa TV Patrol. Ngayon ito po yung sa DZMM. Yung sa DCMM po, medyo na-interview po yung Chief of Police ng Caloocan. Ito po yun. 8:46, nagbabalik po ang spot report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ako naman po, Jeff Caparas. Sa oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay, patungkol ho ito sa insidente ng pamaril diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang gabi po, Colonel Gofort, Marlene po at Jeff sa spot report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Good evening po. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamaril? Itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan. Opo. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin, nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na 2 tao at pinagpaparil po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtamo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte.
Samantalang itong si Alicia ay nagtamo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Mm-mm. Si Tienboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Ito, ewan ko lang bakit parang, di ba dapat hindi sinasabi kung nasaan yung ano? Di ba? Parang dapat hindi sinasabi kung nasaan yung si Nelboy o yung jowa ni Mima. Kasi baka mamaya puntahan dun yun. Di ba? Ewan ko lang kung tama ba yun? Tama ba yun na ano na sasabihin? Kung saan ospital nandoon, may bantay bang pulis yun? Di ba? Parang, bakit ganun? Ba't sinasabi? Doon sa ating crime scene, ano? Nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 Mhm. at isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinabcheck natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin Yes, go ahead. is linam po ng motor, kulay puting motor. Mhm. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants Oo. at puting pangtaas. Mm-mm. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Mm-mm. Samantalang yung back drive ay nakasuot po ng pula na helmet po. Mm. Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakilanlan. Oo, tsaka yung pagtugis, kamusta? Oo, ng riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Mhm. Mm-mm. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pag-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect. Ano pong motive na lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, isang Okay. matapang na nagbibigay ng komento. Of Mm-mm. course, lahat po yan is iimbestigahan po natin. Mhm. Oo. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan Mm-mm. meron daw pong kinasuhan itong nating Ayun. biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Ayan. Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya at is itong babae po, Oo. si Alicia po. Ay, Colonel, bago ho namin kayo bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung... Ayun. So, si Mima daw po talaga ang ano diyan, ang target nitong ginawa nitong dalawang tao na ito, itong dalawang suspect. Yung CCTV footage doon sa may ano nila, sa may lugar nila. Nung umaga pa lang daw po, may mga umiikot-ikot na doon na motor. Tapos, kasi buy and sell nga ng motor yung boyfriend niya. Ngayon, yan yung kumbaga parang dun sa lugar nila na yun, dun sa mismong bahay nila na yun, kung makikita nyo lang po yung pwesto ng bahay nila, talagang delikado. Sa totoo lang, kung ikay negosyante, o kaya ikay political vlogger, kaya ikay doktor o ikay nurse, abogado, yung mismong location ng bahay na yun, na kantong-kanto, tapos wala man lang kahit ano rito na harang, delikado talaga eh. Kasi once na ikaw ay, kasi ito kunwari hindi ito politically motivated, kunwari hindi vlogger si Mima, hindi vlogger, negosyante lang. At ang gusto lang ng mga suspect ay mang-hold up. Napakadali. Sa totoo lang, napakadali. May makita lang ng sundan lang sila ng motor. Tapos dun sa lugar na yun sila paparada. May isip na kagad nung kriminal, daliin natin to. Ito, pumarada.
Madali. Nakita ko yung area ni Mima, yung pinangyarihan. Hindi talaga safe. Lalo pa yung ganun na papasok ka pa ng gate, ganyan. Na na walang magbubukas ng nung lugar nila, 'di ba? Nung kanilang bahay. Yun yung napansin ko doon. Kaya sabi ko, si Mima dapat nakatira sa mga kondo. Yun. Kasi sa kondo, pagpasok mo, may gwardiya, may mga harang na ganun. Oh, may gwardiya. Tapos kung delivery naman, dun lang sa may gate. 'Di ba? Pagpasok nila, punta sila parking, walang makakasunod sa kanilang ganun. Kaya mainam sana kung naka-kondo si Mima, safe siya dun. Mas safe yung ganun. Yung location ni Mima, hindi ideal tirhan ng kahit sino na masasabi nating merong pera o kaya merong ginagawang political vlog. Hindi po talaga maganda. Ngayon, ito pong CCTV, sana nga ma-backtrack nila yan kasi yun nga po yung problema dito sa Caloocan, parang wala po silang gaanong CCTV doon sa lugar ng pinangyarihan, doon sa 171. At sabi nga rin po ng Chief of Police na yon na nagsalita, si Mima daw po talaga ang target. Yan din yung nakausap ko, sinabi sa akin, taga doon din sa Caloocan, inubos nga daw po talaga yung yung laman. Inano daw talaga, para daw talaga lahat kay Mima. Yun po ang sabi. Kaya po, ibig sabihin, ito pong nag-utos o gumawa po nito ay may matinding dahilan para gawin yun kay Mima. Meron pong kumbaga talagang matindi po talaga ang kanilang naging maaring away, maaring baka nasagasaan ni Mima sa vlog. Yun po yung napagtanto lang natin at nakarating po sa atin. Teka, para ito, basahin ko yung ito po yung sinabi sa akin. May mga indikasyon yung natamo ng biktima or yung paraan ng paggurgur sa kanila. Kapag sobrang dami at may kritikal na tama, either yun nga, may matinding emosyon yung gumawa or maaring kilala. Yun po yung sabi. Tapos, yung paraan ng paggurgur sa kanya ay may kasamang G. Dahil bukod sa dami ng tama, may mga critical shots pa siya. Making sure that she will never escape B. Hindi kasi natin pwedeng sabihin kasi nagagalit si Lolo. Na si Lolo sa mga salitang yon. So, hindi ko na lang po i-elaborate pero yun po yung sinabi sa atin. Ngayon, sana nga mabigyan ng hustisya si Mima dahil dun po sa pahayag ng pulis, wala pa ring pagkakakilanlan magpasa hanggang ngayon. Wala pa rin po. Yun po ang totoo. Wala pa ring pagkakakilanlan dahil nga po ito pong ating lugar na pinag-iistayan ni Mima ay wala pong CCTV. May CCTV pero hindi po nakikita, ibig sabihin kokonti.
hindi po nahagip yung mga taong gumawa nito. Lalo pa yung 3:00 ng madaling araw. Baka walang ilaw dun sa mga pinagdadaanan, talagang mahirap pa po na magsabi ng konklusyon na kilala na yung suspect. Yung ex niya naman, sabi nga daw po, kung ako ang mag-uutos niyan, ako kagad ang person of interest. Yun po ang sabi nung ex niya na nakasuhan niya. Yung iniiyakan niya noong mga nakaraang buwan na sinabi nga na kinasuhan niya, yun po yun. Na-interview na daw po yun ng pulis at ang sabi nga po, kung ako ang mag-uutos niyan, ako kagad ang pag-iisipan na may interest o person of interest kagad siya dahil nga nagkasuhan sila o kinasuhan ni Mima yon. Hindi ko alam kung kinasuhan din siya. Yun po ang sabi. Kaya kumbaga maghihintay lang po talaga tayo ng resulta ng investigasyon kung ano na po ang nangyari.